Magandang hapon mga idol. Magandang hapon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muli bumabati ng isang magandang hapon. Alam niyo ba mga idol, nais ko muna kayong batiin na isang magandang hapon sa mga kayong panig ng ating bansa na roon. Bago tayo magpatuloy, naway samahan niyo ko sa maikling sandali ditong ating kwentuhan. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, meron lang tayong tatalakayin tungkol doon sa nagtanong sa akin kaugnay doon sa napanood kong video na may kaugnayan sa kababalaghan. Alam niyo ba mga idol, yung nagtatanong sa akin, sana kung nanonood siya ngayon at mapapakinggan niya itong kasagutan ko, eh makakapulot siya ng konting idea tungkol sa sistema ng tinatawag na paranormal. Ang tanong niya mga idol, dahil ikinwento niya kung kami nag-uusap kung ako daw ba ay naniniwala doon sa multo o yung patay na muling nagbalik. Bueno, kung yan ang tanong niya sa akin, nasagot ko naman siya personal, pero gusto ko pa rin ipaliwanag ito para naman sa kapakanan ng iba natin mga viewer na may mga ganyan ding katanungan. At yaman din lang, nasagot ko na siya ng personal, kung magkaharap kami, ito naman tatalakayin natin para doon sa iba natin mga idol na gusto makapakinig ng ganung mga pangyayari. Pero bago yan, meron muna ako ikukwento sa inyo. Alam nyo ba, merong isang lugar na napanood ko lang naman ito. Hindi ko rin alam kung saan lugar nangyari yan. At ayon doon sa napanood ko, merong lugar na nasunugan. Oo. Nangyari yung gabi. Merong isang lamay ng patay doon sa lugar na yon. Kasalukuyan naman ang kasarapan ng mga paglalamay ng mga nakikiramay doon sa namatay. Ayun nga, may naganap na sunog. Pero hindi kalayuan doon sa pinagbuburulan nung namatay. Yaman din lang pinag-uusapan natin dito yung tanong na tungkol doon, naniniwala daw ba ako sa multo. Kaya ikukwento ko muna itong maikling kwentong ito tungkol doon nga sa napanood ko na may kaugnayan din doon sa namatay. Alam niyo ba nung mangyari yung sunog na yun, di nagkagulo ng mga tao, takbo ron, takbo rito. Siyempre, ang iba abala na mailigtas yung kanilang mga gamit o kung ano pa man doon sa nagaganap na sunog. Ngayon, doon sa burol ng patay, ay yung mga naglalamay, nung mga pagkakataong yun, nung nagkagulo na, nagtakbuhan na, nag-alisan. Pati yung mismong may-ari ng patay, eh parang nataranta na. Iniwan yung nakaburol na patay. Alam niyo ba, nung nangyari yung ganun, naramdaman nung nakaburol na patay,
na tila walang bumubuhat sa kanyang palabas para ilayo siya doon sa pinagmumulan ng sunog. Ang ginawa nung namatay, bumangon. Oo, hinila yung kabaong palabas doon sa area nung lugar na nasusunog. At nagalit siya ron sa mga tao na dati naglalamay dahil sabi niya, walang nga kayo, nagkakasunugan na, iniwan niyo ako, pinabayaan niyo ako doon. Natakot masunog nung patay, lumabas siya doon sa area nung nasusunog, hila yung kanyang kabaong. At pagdating sa labas, ipinlasta niya ng maayos yung kanyang kabaong at doon siya muling humimlay para doon ipagpatuloy yung kanyang lamay. Yun mga idol, napanood ko na naman din yun sa isang video na siguro yun joke lang o ano lang yun, parang prank. Sa mga alam nyo marami tayong mga content creator na nagpa-prank. Naka mo naman nakakita nung patay nakaburol nung magkasunog bumangon yung patay at binuhat yung hinila yung kanyang kabaong palabas sa area. Yun. Meron pa isang pangyayari mga idol tungkol din sa sunog. Merong nasunog na lugar nung nagtanong yung isang tao doon sa kasamahan niya na malapit doon sa nasunugan kung anong pinagmula ng sunog. Ang kwento ng tao na malapit doon sa area ng pinangyarihang sunog, nagmula daw ang sunog sa isang yelo. Kasi yung lugar na nasunugan, imbakan ng yelo bodega ng mga cube ice. Yung yelo, ayon doon sa kwento nung nagkukwento, napabayaan daw di umano nung caretaker o nung bodegero yung bodega ng yelo at nakatulog ito. Nag-init daw di umano yung patong-patong na yelo na siyang pinagmulan ng sunog. Nagulat na lang daw yung bantay, nung magising siya, lumiliyab na yung yelo. Yung mga ganong mga pangyayari ba, parang unbelievable, di ba? Imposible. Isipin mo, pagmumulan ng sunog, yelo. Di ba? Pero yun ang kwento. Ano rin siguro yan, marahil kasama rin yun doon sa napanood kong prank. Yan, kinukwento ko lang din sa inyo para magkaroon kayo ng konting Yan, balik tayo doon sa tunay na kasaysayan. Kaya kayo, paalala ko lang doon sa mga merong yelohan o nagbabantay ng bodega ng yelo, mag-ingat kayo na baka yung yelo, hindi nyo napansin nag-iinit na hanggang sa lumiyab. Tulad nung nangyari doon sa kwento. Di ba? At doon naman sa mga nangyari na may nakaburol na patay nung masunog yung area, bumangon yung patay at hinila yung kanyang kabaong palabas. At doon na siya sa labas sumiga ulit sa loob ng kanyang kabaong. Ang point naman dyan, sana pagka gano'n, unahin nyo yung patay. Hindi lang pahirapan yung patay na bumangon pa siya sa sarili niya para hilahin palabas yung kanyang kabaong. Di ba? Tama? Tuloy natin yung tanong sa akin kung naniniwala daw ba ako sa multo. Alam nyo mga idol, nabanggit ko na rin yan doon sa mga una kong video na ang patay, kailanman pag yan ay namatay na, hindi na yan pwedeng magbalik na muli. Kasi nga, nakalagay din sa Biblia, nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay. Tama, di ba? Datapwat hindi alam ng patay kung ano na sila. Wala na sila ikang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. Kaya, sa tanggapin natin sa hindi, pag ang tao namatay na, wala na. Wala na siya pakinabang, wala na siyang alam sa mga nangyayari. Yan lang ang masasabi ko doon sa kapakanan ng mga ibang nagtatanong tungkol dyan sa mga patay. Sabi nga pa, may karugtong pa yan, sabi sa Biblia,
hindi na sila makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Di ba? Kaya doon sa nagtanong na personal kami nagkakaharap, binanggit ko yan, sinabi ko yan. Nasa sa kanya na lang kung paniniwalaan niya o hindi. Pero doon sa kapakanan ng ating mga viewer na gustong malaman yung tungkol sa ganyang bagay, yan ang masasabi ko. Nasa sa inyo na yan mga idol kung paniniwalaan nyo o hindi. Kasi ayon nga doon sa nakausap ko ng personal, kaya niya tinanong sa akin to dahil daw yung isa sa kamag-anak niya na namatay ay nagpakita sa kanya. O, at meron daw ipinahiwatig tungkol doon sa pamilya nila. Sabi ko, alam mo ka ako yun, kung totoo man yung sinasabi mo na nagpakita sa iyo yung kamag-anak mong namatay, tandaan mo, hindi na yan yung original na namatay. At ang patay, pag nagpakita sa iyo yung multo na sinasabi nila, hindi yan magsasalita. Pag nagpakita sa iyo yan, nakatayo, kung nakatayo lang yan, nakaupo, kung nakaupo, walang kibo yan. At split seconds, mawawala yan sa harapan mo. Dahil yan, imahin lang yan nung namatay na inanyuhan ng masamang espiritu. Ngayon, yung sinasabi mo kako sa akin na nakausap mo at humihingi sa iyo ng tagubilin para doon sa pamilyang naiwan, hindi na po siya yan. At yung patay na yun, kung totoo man yun, na nagpakita sa iyo, hindi yun yung tunay na namatay. Ang nagpakita sa iyo kako, walang iba, elemento. Mag-ingat ka dahil ang elemento nakakausap, nakakapagsalita, at higit sa lahat, nakakapanakit yan. Pwede kang gawa ng masama niyan. Pwede ka rin gawa ng mabuti. Mabuti kung pakikipagkita sa iyo ng elemento, ay mabuti ang layunin. Ay kung hindi, di ba? Nakakako ang elemento, tanda mo, lahat ng anyo, kayang gayahin yan. Kaya nga meron double gunner eh. Yung ganyan, pag elemento ng gaya ng itsura, lalo't kakilala mo, o kaibigan mo, kamag-anak mo, ginaya ng elementong itsura, ang tawag dyan, poltergeist. O, poltergeist yan. Pero hindi naman daw siya ginalaw. Meron lang daw sinabi sa kanya, pero hindi niya sinabi sa akin kung ano yung sinabi sa kanya nung nagpakita na kamag-anak niya. Yan ang sagot ko doon sa mga naniniwala sa multo. Totoo yan, hindi yung kung multo man magpakita sa'yo, hindi mo makakausap yan. Kasi espiritu lang yan eh. Inanyuhan niya yung imahe nung namatay. Kaya hindi yan makagagawa ng mabuti, hindi makagagawa ng masama. Di ba? Sinabi na nga, nakalagay nga sa Biblia yan. Kaya yon, sabi ko sa kanya, yung nagpakita sa'yo, hindi yun yung totoong kamag-anak mo na namatay. Maaring poltergeist yan o double gunner. Kaya yun ang masasabi ko doon sa iba pa natin mga idol na naniniwala sa multo. Tandaan nyo mga idol, kapag ang tao namatay na, nabanggit ko na rin yan doon sa mga una kong video, parang inuulit lang natin yung kwento dahil nga sa mga nagtatanong at sa mga iba pang hindi nakakaalam. Alam nyo ba mga idol, ang tao kasi, kaya hindi mo dapat paniwalaan na bumabalik ang patay dahil ang tao pag namatay wala nang saysay. Sabi nga wala nang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. Ngayon ang tanong, sino yung nagpakita sa'yo? Diba? Imahin lang yon. Kung kamag-anak mo man yan, imahin lang yon na inanyuhan ng masamang espiritu. Ganon mga idol. Ngayon, muli ko ipapaliwanag to, nasabi ko to sa mga nakaraang video ko, ang tao kasi binubuo ng tatlong elemento.
espiritu, pisikal na katawan, at kaluluwa. Kaya nga yung iba, may paniniwala na may mga kaluluwang ligaw daw. Kaya yung mga iba nating content creator na nag-explore sa mga abandonadong lugar, pinaniniwalaan nila na may mga kaluluwang ligaw na nakukulong sa lugar na yon. Alam niyo ba kako, yung kaluluwa, kasamang namamatayan ng pisikal na katawan. Bakit? Nilikha ng Diyos ang tao, una, pisikal na katawan. Ngayon, para magkaroon ng buhay yung pisikal na katawan, nilagyan niya ng kanyang espiritu. Para makagalaw, makakilos, nilagyan ng espiritu. Na siya niyang buhay. Kaya nagkabuhay dahil doon sa espiritu. Ngayon, may buhay man yung nilalang niyang tao dahil doon sa espiritu, nakakagalaw. Hindi naman makapagsalita at hindi naman makapag-isip ng maganda at hindi mo makakausap. Kaya nilagyan din siya ng Diyos ng kaluluwa. Yan ang puso't kaisipan. Ayan ang damdamin. Para ang tao makapagsalita, magkaroon ng pakiramdam, magkaroon ng unawa, nakakausap. At bukod pa dyan, taglay na yung karunungan na nanggaling din sa ating Panginoon. Yan mga idol ang sangkap ng tao na nilalang ng Diyos. Katawang pisikal, espiritu na siyang buhay, kaluluwa na kanyang diwa, damdamin, puso't kaisipan. Yan ang lumalarawan sa kaluluwa. Ngayon, babalik ko ang tanong, pag ang tao namatay, makakausap pa ba? Hindi na. Bakit? Pati yung kanyang kaluluwa, kasama nga namamatay eh. Di ba? Kasi, pag namatay na ang tao, inalis na yung espiritu, siyempre, hindi na makakagalaw. Paano makakapagsalita? Di ba? Kaya, kasamang namamatay ng katawan, yung kanyang kaluluwa. Maliwanag yan, nakalagay din sa Biblia yan. Kaya mga idol, huwag niyong paniwalaan na ang patay muling nagbabalik at nakakausap ng sino man. Kung meron magpakita na itsura nung kamag-anak nyo namatay o kung sino pa mang kakilala mong namatay, tapos nakausap mo, mag-ingat ka, hindi na yun totoo. Elemento yon na inanyuhan niya yung imahe nung namatay. At ang masakla pa niyan, baka sa unang pagpapakita sa iyo, maganda layunin, pero sa bandang huli, hindi na. Kaya yun mga idol, yung mga ganung pangyayari, tanim nyo sa isip nyo na walang patay na muling nagbabalik. Kailan siya muling bubuhayin ng Diyos? Sa takdang panahon. Doon na sa araw ng paghuhukom upang humarap sa hukuman ng ating Panginoon para ipagsulit niya kung ano man ang kanyang managawa kung siya ay nabubuhay pa. Oo, kasi may pagsusulit tayo sa araw ng paghuhukom eh. Kung anong ginawa mo sa lupa, ipagsusulit mo yon. Kanyan mga idol, kaya doon sa nakakapanood ng video nito at doon sa nakausap ko ng personal tungkol sa ganyang tanong, wala nang problema sa kanya dahil nakausap ko siya ng personal. May paliwanag ko sa kanya. Kaya lang natin to kinuna ng ganitong ulit ng video para doon naman sa iba natin mga idol na hindi pa alam yung ganitong sistema. Kaya sana ngayon, kung nalaman nyo itong mga ganitong pangyayari, nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo o hindi. Dahil alam nyo, tandaan nyo, uulitin ko rin ito, nabanggit ko na to, ang Diablo mabilis. Kung anong iniisip mo, siya ang ipapakita sa iyo. Kung anong ginuguni-guni mo tungkol sa taong namatay, yan ang ipapakita sa iyo. Pero, hindi mo yan makakausap. Idudugtong ko pa yung
kakilala ko rin na nagtatrabaho sa isang restaurant yata yun. 10 oras daw ng gabi, closing time nila. Kumbaga, nag-i-inventory sila. Yung pintuan, kinalog. Para daw gustong buksan, kinalog. Pero wala silang nakitang tao. Transparent yung pinto, salamin eh. Kinalog yun, pero wala silang nakitang tao. Yun, kaya nung nagtanong siya sa akin, sabi ko, tinanong niya ako kung sino yung mga ganong pangyayari. Walang sino mang espiritu na pwedeng magpagalaw ng anumang bagay. Maliban na meron siyang pasukan tao o saniban para makapagpagalaw siya ng anumang bagay. Pero kung wala siyang masasaniban o makapasukan na normal na anyo, hindi niya makakapagpagalaw. Sabi niya, sino kaya yon? Elemento yon. May elemento yung lugar na yon na gusto kayong takutin o gusto kayong gambalain. Tandaan nyo, walang sino mang espiritu na pwede magpagalaw ng anumang bagay maliban na meron siyang kasakapanin na tao. Dahil ang isang espiritu, walang sariling lakas, walang sariling ano yan. Pero pag nakapasok sa tao yan, dyan lang yan, magkakaroon ng sariling kakayahan. Hindi kagaya ng elemento, kahit di mo siya nakikita, may sariling anyo yan na ayaw lang ipakita sa iyo. At may sariling lakas yan, may kakayahan yan. Kaya nga, doon nga, malimit ko na nga rin banggitin sa ating mga kapwa idol na nag-i-explore, huwag kayong matakot sa mga multo. Hindi yung dapat katakutan yan. Kasi wala nga kakayahan yan eh. Magpakita man sa iyo yan, hindi mo naman makakausap. Hindi ka nga makahawakan yan eh. Hindi mo rin siya makahawakan. Pero pag pakita sa iyo, anyo nung namatay, na kaya kang hawakan, kaya kang ibalya, hindi espiritu may lalang nun. Elemento yon na ginaya yung anyo nung namatay. Oo. Kasi ang tunay na anyo ng elemento, pag nagpakita sa iyo, baka matakot ka. Kaya yan, gumagaya din ng anyo ng tao. Oo. Lalo na kung meron siyang gustong bigawan na babae. Napupusuan niya yung babae. Pag nagpakita yan, papakita sa magandang anyo yan. Kukuha ng anyo ng mga tao yan na para hindi mo katakutan. Ito ang uri ng mga elemento, mga engkanto, yung mga maligno na yan, alaman lupa, mga duwende, kapre, yan, tikbalang, yan ang mga anyo ng elemento. Ay kung magpapakita sila sa ganyang uri ng anyo, kakatakutan mo. Diba? Lalo't babae ka. Ano mo, tikbalang, isang uri ng elemento. Ito kang ligawan. Magpapakita ba yan sa anyo niyang tikbalang? Hindi. Magpapalit ng anyo yan. Nakauri mo. Ganon, mga idol. O yung kwento rin ng kasama ko. Yung pamangkin daw niya. Lagi daw parang may kinakausap. Baka daw, di umano eh, sinasalbahay o ano. Eh nung pinatrace niya sa akin, tinrace ko nga eh. Laman lupa eh. Isang uri ng elemento na gumagambala sa kanyang pamangkin. O, di ba? Ganon mga idol. Tandaan yung maigi. At hindi yan kauri ng Diablo. Iba ang mga elemento, iba ang Diablo. Pero kayang pakilusin niya ng Diablo. Kasi masigit ang kapangyarihan ng Diablo kaysa sa kanila. Kaya nga malimit ko rin sabihin sa ating mga idol, mag-iingat kayo sa inyong mga pinag-i-exploran. Dahil pag nakihalo ang Diablo sa inyo, pinakilos lahat ng mga aliporis dyan, kasama na yung mga elemento, may peligro. Di ba? Lalo na pag ang masamang espiritu gustong papasukin sa isa sa inyo, mamiminsala yan.
O yan ang iingatan nyo, yan nga malimit ko sabihin, ingatan nyo na merong mapasukan sa inyo. Dahil kung walang marunong magpalayas, perwisyo, delikado, may peligro. O di ba? Pero kung mataas ang pananalig mo sa taas, tapos meron kang konting ispikitik, hindi yan makakaporma. Kahit anong uri pa yan, kahit elemento pa yan, o ano yan. Kaya yun, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa nagtanong sa akin, gusto ko na rin ibahagi ang kasagutan sa mga idol natin. Tulad nito, meron tayong video, di ba? Para may bahagi naman sa kanila yung dapat nilang malaman at matutunan. Pero yung kinuwento ko sa bungad ng ating programa, joke lang siguro yun doon sa napanood ko. Parang prank. Sipin mo, susunog eh. Yung patay bumangon, hinila yung kabawang palabas. Saka nakakita nun. Tapos, doon sa payapang lugar, doon na siya umimlay. Di ba? At saka yung isa pa na pinagmulan ng sunog, yelo. Saka nakakita nun. True to life, walang ganon. Yelo, pag bumulan ng sunog, napakalamig niyan, tubig pati yan. Pero yon siguro nga, doon sa napanood nating prank lang yun. Kinuwento ko na rin bilang pambungad. Pero ang tunay na istorya ng natin, yung nga, sa nagtanong sa akin. Tandaan nyo mayagi mga idol, ang tao binubuo ng 3 bahagi. Katawan, ito, personal. Espiritu, yan yung buhay natin. At yung kaluluwa, na siya nating diwa, kaisipan, puso't kaluluwa yan. Dahil nga, ang tao, may buhay man siya at walang kaluluwa, parang robot. Hindi mo makakausap, hindi mo maano, at walang isip yon. Kaya nga, nilakipan ng Diyos ng kaluluwa para magkaroon ng sapat na pag-iisip, damdamin, may layunin siya, makakausap mo ng maayos. Kaya nga, ang tao pag namatay na, kasamang namamatay ang kaluluwa, kasi sample na lang. Yung patay, makakausap mo ba? Siyempre hindi. Bakit? Wala na nga pati yung kaluluwa niya, kasamang namatay. Hindi naman pwedeng andyan yung kaluluwa, patay yung walang espiritu, andyan yung kaluluwa. Yung kaluluwa niya nakakapit sa katawan yun. Kaya nga yung delikado dyan sa mga namamatay, lalo't yung hindi pa nababalsa mo, pwedeng buhayin ng diablo yan pasukan ng sariling espiritu ng diablo. Yun ang nakakatakot. Kasi andun pa yung kaluluwa nun makakausap yun, manggagalaw yun. Pag binuhay ng diablo yun, kamamatay lang, buhay pati kaluluwa nun. Yun ang nakakatakot na bahagi. Pero pag namatay na yan, nailibing na yan, nagpakita, nagbulto, huwag mo lang katakutan, hindi na makakaano yan. Imahin na lang yan. At yan, street check-ins ka, mawawala sa harap mo. Kagaya sinasabi ng mga white lady na nasasalubong o nakatayo sa mga karsada. Dito na sa may amin, merong nagpakita sa akin, hindi yan talagang literal na white lady, tandaan nyo, hindi. Minamalik mata ka lang, ang tingin mo white lady, pero hindi talaga white lady yan. Wala lang ng masamang espiritu yan Dahil yung nasalubong ko doon sa may amin, nung ako nasa Bigutan pa nakatira, sa Bagong Bayan, yung kinukwento nila sa akin na may white lady raw na nag-iikot doon, gumagala, na-encounter ko yun. Hindi siya talaga white lady. Ang suot niya parang duster na bulaklakin, malamlam ang mukha niya. Kaya sabi ko sa inyo, hindi mo makakausap. Ganun na salubong ko siya, binati ko Wala lang para akong bumati sa hangin Tapos siya nakalutang yan. Tandaan nyo pag nakakita kayo ng ganyan, lalo sa karsada, tignan nyo, pag nakaangat sa lupa yan, yan, lalang na masamang espiritu yan.
Pero pag nagpakita, nakalapat ang paa sa lupa, elemento yan. Kaya dalawang uri nga yan eh. Pag nakalapat siya sa lupa at nakakausap mo, hindi yan multo. Poltergeist yan, mag-iingat ka dyan. Nakadambahin ka, hawakan ka, o anuhin ka. Pero pag nakalutang, nakaangat sa ano, kasi nakalutang, espiritu lang yan eh. Sumasabay minsan yan sa hangin. Gaya nung nasalubong ko, kinausap ko, para akong kumausap sa hangin eh. Nagpadapat kaming ganyan eh. Kung saan papunta ang hangin, doon papunta yan eh. Oo, kaya nagpadapat sa amin ganyan. Pag nagpa sa akin, nilingon ko, bigla nang nawala eh. Kaya nung kinuwento ko yun doon sa mga tiga roon, sabi ko, yung sinasabi niyong white lady, nagpakita sa akin, hindi naman pala ako white lady yun. Babae siya, mahaba ang buhok hanggang dito. Sabi niya, oo nga. Malamnam ang mukha niya. Kako, ang suot niya, hindi talaga puti. Nililin lang kayo nun, parang white lady sa tingin niyo. Minsan nga, black lady yan eh. Kulay itim eh. Nakalutang siya. Pagdating niya kako sa may kanto ng bahay nila, ano, tinuro ko pa yung bahay, nawala doon. Kaya ulit, pag sino man sa inyo, magpakita sa inyo, tingnan nyo kung nakalutang. At kung yun, multo, o white lady, pag yun, elemento, makakausap mo yun. Pero pagka, lalang ng masamang espiritu, wala. Ayan, napagkukwentuhan na naman natin dahil nga doon sa nagtanong para ibahagi na rin natin sa ating mga idol na hindi pa nakakaalam ng ganyan. Yung idol nating Ghost Explorer, si Idol si Goldis. Yan, sabi ko na nga sa kanya sa comment ko, mag-iingat ka kasi yan sa mga abandonadong bahay o abandonadong lugar, hindi lahat ng ma-encounter mo dyan, espiritu. Pagka na-encounter mo yung kanto, baka hanggang sa bahay mo, sundan ka. Lalo't makusunadahan ka. Ang kanto, nangungulsunada yan. Pag nakusunadahan ka, hanggang sa inyo, sundan ka niyan. At pati pamilya mo, baka mapirwisyo. Di ba? At pag nagustuhan pa yung lugar nyo, yung bahay mo, lalo't meron kayong compound, maraming puno, pag namahayan dyan, magdadala pa ng kasama niya yan dyan. O, di ba? Pero masamang espiritu, nandyan lang yan. At yun, hindi nga nakakatakot yun. Hindi kagaya ng elemento, nakakatakot yan. May kakayahan yan eh. O paano ha? Salamat ng marami at sa miklis sandali ng ating kwentuhan, sinamahan niyo ako. O ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang magpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!